An apple a day keeps the doctor away. But if the doctor is cute, forget the fruit. Pero ano nga ba ang mga benepisyong makukuha natin sa pagkain ng mansanas araw-araw? Narito, halika kayo, pag-usapan natin yan. Ginawa ko itong content na to kasi naalala ko nung nasa Japan ako, nakatikim ako ng fresh na apple at masarap talaga. Anyway, marami naman kasi talagang benefits ang mansanas sa katawan natin. Ang isang serving niyan, syempre, depende sa size, maaari magbigay ng 40 to 60 calories. Kung mapapansin nyo rin sa ilang mga content na sinasabi ko sa inyo, naghahambing tayo ng mga calories na pwede ninyo makuha sa mga processed foods, tapos i-breakdown natin yan to a better meal. Madalas isinasama ko sa example ko ang mansanas bilang fruit selection or dessert. Baka mayroong mga magtanong, papaano po kung green? Papaano po kung red? Ito yan. Yung dark red colored na apple, maraming mga antioxidants yun. Meron yan noong mga quercetin na makikita rin ninyo sa mga green tea at red wine. Yung quercetin sinasabi na maaaring makatulong sa pagpapanatiling healthy ng ating mga puso at blood vessels. Mayaman din ang mansanas sa fiber na nakatutulong din sa digestion. At isa pa, roughly 85% water ang apple. Tapos isama pa natin ang mga vitamins at minerals na maaari nating makuha, kasama rin yung mga antioxidants, healthy nga talaga. Narito pa ang ilang mga health benefits ng pagkain ng mansanas. Mababa ang glycemic index. So, ibig sabihin kapag kumakain ka nito, hindi agad-agad tataas ang iyong blood sugar levels. At kung natatandaan ninyo, kasasabi ko lang, wala pang isang minuto ang nakakaraan siguro na ang mansanas mataas sa fiber, kaya mas nagiging steady ang blood sugar natin kapag kumakain kayo niyan. Added benefit din ng fiber ang pagkontrol sa blood cholesterol. Mayroong mga pag-aaral na nagsasabing maaaring makatulong ang pagkain ng mansanas sa pagpapababa ng total cholesterol. Meron din naman na nagsasabing nakatutulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, kaya collectively, maaaring totoo nga na makatutulong ito sa pagpapanatiling malusog ang ating mga puso. Tandaan din natin na ang pinaka-nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao ngayon ay sakit sa puso pa rin, kaya mainam na alagaan natin yan. At syempre, hindi lang naman dapat iasa sa mansanas ang kalusugan natin. Kung nasa heavier side, kinakailangan din natin magpapayat at para makaiwas sa pagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. At incidentally, ang pagkain ng mga pagkaing mayayaman sa fiber at tubig ay nakatutulong na mas magpabusog sa atin at iwasan ang pagiging gutumin. At ang mansanas pwedeng makatulong dyan. Mababa na sa calories, mayaman pa sa fiber at water content, kaya malaking tulong sa pagpapapaya. Madaling makita, madaling mabili, maaaring totoo nga, an apple a day keeps the doctor away. At actually, mas gusto ko ito dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kong nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!